Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So kabibig, breaking news. Senator Marcoleta may nilabas ng warrant of arrest. May warrant of arrest na si Senator Marcoleta daw di umano. Nagkagulo daw ang CIDG kung sino ang aresto. Naku kabibig, ito kabibig ha. Parang nagulat tayo, ito ay post ni Maximo Asuncion na kung saan kanyang ibinalita na nagkaroon ng tensyon sa conference ng PNP-DILG, walang may gustong mag-serve ng warrant of arrest kay Senator Marcoleta. In fact, kabibig, sinabi na ito ni Senator Marcoleta na posible this week or next week ay makukulong na siya. Posible na, naku, mala Jinggoy Estrada ang mangyayari kay Senator Marcoleta. Bakit? Dahil daw sa sa donation sa eleksyon. Lahat naman ng politiko tumanggap ng donasyon sa eleksyon na si BBM nakatanggap ng donasyon sa eleksyon at yung iba, bakit pinag-iinitan si Senator Marcoleta? It's because alam naman ng BBM admin na si Marcoleta ay hindi pabor sa kanya. Natural, bakit papabor si Marcoleta sa kanya? Kita naman ni Senator Marcoleta na naghihirap ang buong bayan. Meron bang solusyon sa flood control? Meron na bang nakukulong sa flood control? Si Jinggoy Estrada nga, kinulong, kulang-kulang pa ang mga ebidensya. Di ba kabibig? Nakakaawa. Nakakaawa ang mga taong inosente na ginamit lang ng administrasyong ito para matabunan ang kailang mabahong sikreto. Si Martin Romualdez, nakulong na ba? Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, bibigyan na ng warrant of arrest. Meron na ba? Wala. Si Escudero, si Joel Villanueva, hinog na daw ang isa sang pangkasong plunder. Pero latang-lata na yung hinog na sinasabi nila. Di ba? Sino pa ang unang nakulong? Si Jinggoy kumpara kay Martin Romualdez. Di ba? Oh my goodness. Gracious. Ano ba yung sinabi ni Vice Ganda? Nakalimutan ko na lang. Diba? Uy, grabe. Ito kabibig, i-share ko sa inyo. Sabihin nyo yung gawa kong issue na to. Hindi, kabibig. Marami ang nagulantang sa news na ito. Knowing Senator Marcoleta, lawyer yan ha. Ito Sabi ni Ms. Jose Severo Doctolero, senior niya, harassment and intimidation na kagaguhan ng President Admin na ito. Anong kasalanan niyang matanda? Tumanggap ng election campaign funds. Lahat ng politiko tumatanggap. Ginagawa nyo lang ito dahil sa impeachment. Sus! Di ba kabibig? So, yun nga ang sinasabi natin mga kabibig. Gagawin na ng lahat. Uubusin yung mga senador sa anti-admin para konti na lang ang matira. 30 na lang. Pero 16 naman dapat mag-convict or acquit, di ba? Quit na or something. Di ba kabibig? Hala ka. Yun ang sinasabi natin kabibig. Wala talaga. We have to hold their power talaga kabibig. Kasi kung hindi sila makahold sa kanilang power, there's a possibility pag maupo si BP Sara kabibig. Will tell you, yung mga kurakot na yan, magtago talaga yan kabibig. O di kaya, hihingi yan ng awa kay BP Sara. Hihingi yan ng sorry, kapatawaran sa kanilang ginawa. Pero I'm not sure kung si BP Sara, mapapatawad sila. Diba? Sabi nga ni Tatay Digong, kung si Tatay Digong ay stricto, pero si BP Sara iba. Natatakot din si Tatay Digong kay BP Sara. Kaya ang mga politiko niyan, naku! Ito pala kabibig ang tawag dito, ang statement ng Senator Marcoleta hinggil dito. Makinig tayo kabibig kanina ito kabibig. Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Pwede Huwag mo naman, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Mga kapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag. Oo nga siguro, naman, diba? baka naman. Sabihin mo, darling, pwede ba nating
iliban muna ito kasi baka hindi naman magtatagal ito eh. Ang problema, yung venue, siningin na po ako. Malit na bagay naman siguro sa iyo, di ba? Babawi na lang. Pero sana naman, magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man ang nag-iisip nito ng mga bagay na ito, Sen. At anyway. Basta takot dyan, Opo. maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal at sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran dyan. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi naman siguro huling broadcast. Yes, Mabigat ang galo. sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Ayun, malay pwede mo po. naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, di ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen. Dahil nandyan naman kay ni Nelson. Pero mabigat magprograma, Sen. Kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na lamang natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos dyan. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Sen, bago lang tayo magtapos, inulan ako ng napakaraming text message ngayon. Nakatutok sila sa atin. Ang sabi nung isa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung ano man po yung gagawin natin, siguro. Tignan natin. Ano ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. So yun po kabibig ang tawag natin, mensahe ni Senador Marcoleta para sa mga bumoto sa kanya, naniwala sa kanya na kapit lang
Hindi naman ito forever eh. Pansamantala lang ito. And alam mo, ang napakagandang minsan ni Senator Marcoleta, ano lang, tiwala lang tayo sa Panginoon. Kinakapitan ngayon ni Senator Marcoleta ang Panginoon. So, tayo din ay kakapit sa Panginoon kasi ito lang ang magbibigay sa atin ng lakas, in the same time, bibigay sa atin ng tapang para mabigyan ng hustisya ang mga taong inape, ginigipit ng administrasyong ito. O ito kabibig ha, ito yung I think this week na minsan din ni Senator Marcoleta. So kabibig, opening tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup doon sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. So, huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. So yun po kabibig, ang last week niya impormasyon na nagulat tayong lahat sa sinabi ni Senator Marcoleta. Ngayong araw na to,
ay meron siyang mensahe para sa ating lahat, nung unang video, na kung saan kapit lang tayo sa Panginoon, and I'm sure alam ng Panginoon kung ano ang mangyayari, at parang sabi ni Senator Marcoleta, bahala na ang Panginoon kung ano ang mangyayari sa kanyang kabibig. Kaya nga, sabi ni Senator Marcoleta, ewan ko ba kung matutuloy pa ba ang Blue Ribbon Committee or kung ano ba ang pwedeng gawin ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi nga ni Erwin Tolfo, can't we move on? Kasi mas madami pa daw iba pang problema sa Pilipinas. Bakit na tayo focus sa flood control? It's because yun ang pinakamalaking corruption. Sa BBM admin, dapat tayo focus doon kasi hindi pa nga na-solusyonan, hindi pa nga nalaman ng Pilipino kung sino talagang mga corrupt. Tapos itong mga politikong ito, gusto matabunan talaga itong flood control. For how many months na talagang pinag-usapan itong flood control? 1 year na ba? O kumusta si Ping Lacson? Meron na ba? Ano ang tawag dito? Yung committee report? Wala. Diba? Kaya ito ang sabi ni Senator Marco tungkol sa flood control. Sana may gawing wasto si Erwin Tulfo. Ito kami. Patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, Opo. ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron Opo. daw security issue. At nandun pauwiin ang aming mga kawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sakatuparan sana namin ng isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila. Ang tanong, may threat. Kumusta na ba ang threat? Parang biglang nawala, no? Nung na-elect si Win Gatchalian, biglang nawala ang threat sa Senado. Napansin nyo? So yung threat gawa-gawa lang ng Gatchalian Block? Kasi naka-elect na sila ng bagong Senate President, biglang nawala ang threat sa Senado? So sino ngayon ang may magandang script? Sino ngayon ang madrama? O alam nyo na ha? Alam nyo na. Opo. At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ang session hall. Pero wala kaming Blue Ribbon Committee staff Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin May sakatuparan. natuloy yun Opo. dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ng Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3, Opo. na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa, dahil kami naman ang legitimate na nahirang, ay hindi na namin tuluyang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. So there you go, kabibig. So gising na kayo sa katotohanan. Gising na ba lahat? So yung bagong Senate President, pati yung bagong majority block ay hawak ng Malacanang. Tama nga si Senator Alan Peter Cayetano, Malacanang Senate. Paano nyo ito i-depensa? Mali pa ba? Ay, ewan ko sa inyo. Yun lang kabibig ang atin na Slipag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news nating pag-usap-usapan. Gumising na kay Pinoy. Ewan ko ba sa inyo, ay.